guys, ito pala yung ating orchids. So, i-re-repat natin siya kasi para magkaroon uli ng maraming flowers. So, ang gagawin natin, meron pala tayo ditong another barks. Yan o. Sinwa ko siya sa water. So, ang gagawin natin, tanggalin lang natin itong mga old roots. Yan o. Mga dead roots ba? Mga dead roots. There's a lot of dead roots. So, lupitin lang natin yan. Bumibili ako ng orchids, guys. Mostly yung mga sale na, yung mga malapit ng matigok. Tapos, nire-repat natin. Yan. Yan, tanggalin lang natin. Tapos, ginagamit ko yung mga dead roots sa ground. Nilalagay natin ito siya sa soil, sa labas, para maging healthy yung ating soil sa labas. Yan. Tanggalin lang natin. Dapat at least once a year, i-re-repat natin yung ating orchids para maging healthy siya. Oh, ayan na guys. Oh. Ito medyo dead itong sa ano, yung dito sa gitna. So, putulin natin yan. Yan guys, oh. Pagka maganda pala yung panahon guys, pupunta kami sa lake, tapos kumukuha kami doon ng moss. Ito. Marami yan doon sa lake, lalo na sa Smithville, marami yan. Kaya next time, pag maganda yung weather, pag spring na, punta tayo ng lake at manguha tayo doon ng mga moss. So, haluan ko lang ito ng magandang, ng bagong bark, guys. Yun ang gagamitin natin. Tapos, may binili rin akong perlite. Mura lang yung perlite, saka itong bark na guys, nabili ko sa Lowe's. Mura lang. Yung ata, yung bark nasa $3 something. Ito siya, oh. Parang mag-sale ata. Tapos yung perlite, nasa $6 ata yun. Mura lang. Kasi nung pumunta kami sa Suburban, ang mahal kaya. Yan, pag maglagay kayo ng bark sa orchids, guys, kailangan i-soak nyo. I-soak nyo siya. So, now, hugasan muna natin itong ating orchid. I-rinse lang natin. Nandito kasi ako sa may kusina, para mas madali natin na-rinse yung dahon. Ayan. Ayan. Ayan, o. Tabatchoy. Tapos, ito yung nabili kong guys, perlite. Ito yata yung $6. Basta mura lang siya. Isa
Yung bibili ka sa may Riverland. Dito ako nag-create na checklist ng ano guys, ng bark sa kusina kasi sa labas medyo malamig pa. Meron din pala ako nabili na mask ano, doon din sa Lowe's din kasi mura talaga doon guys. Ayan yung mga ginagamit ko sa orchids, pero dahil meron pa namang mask dito, so yan, gamitin natin yan. So ilagay na natin dito. Yan. Tapos lagyan natin ng perlite. Yan o, perlite. Tapos lagay natin yung ating orchids. So, yung iba kong mga orchids, ganun din ang gagawin ko. Palitan natin. O, dagdagan ng bagong barks. Kasi dapat daw at least once a year. Yan. Haluan ko lang yan dyan ng konting perlite. Gusto nila yung loose. Ayaw ng orchids na ano, siksik. And then, i-drain lang natin yan saglit. Tapos pala guys, meron ako dito ginger to ha. Nilagay ko siya ng mainit na tubig. Pero i-drain natin to para matanggal yung ginger. Nawala yung pang-drain ko. So anyway, yan, lipat lang natin dito. Meron akong maliit na pang drain dito. Yan o. Kasi huwag natin isama yung ginger. Ito kasi siya guys, ito yung gagamitin natin pang punas sa dahon. Kuha lang tayo ng paper towel. Yan. Tapos punasan natin yan para magiging mas green yung dahon niya. Yan. Yan ang gamitin natin pang punas sa ating dahon ng orchids. And then, yan din gamitin natin pang dilig, pero kunti lang. Tapos ipa-drain natin. So, ganyan lang guys. Ganyan lang kadali mag-change o mag-repat ng ating orchids. O, diba? So, ganito rin gagawin natin sa ibang orchids guys. Thank you for watching.